Ngayong araw nga ay nagluto kami ng napakasarap na sinigang para nga ipatikim sa mga kakilala namin dito sa binibilhan namin ng mga murang gulay. Kaya tara, samahan nyo kami sa vlog naming ito. What's up guys? It's me again, Penny and Ate Virgie, mga OFW dito sa Japan na mahilig dumiskarte. Ngayong araw nga ay rest day namin, March 2, 2024. Magluluto nga kami ngayon ni Ate Virgie ng napakasarap na sinigang para nga ipatikim dun sa mga kakilala namin mga hapon doon sa murang binibilhan namin ng mga prutas at gulay. Kapag nga kasi kami ay napapapunta doon kina Lolo Sato, aba ay si Onesan or si ate, palagi siya nagtatanong tungkol sa sinigang. Mga ilang beses na nga rin niya itong naitatanong sa amin at kami nga ay nagugulat kung bakit alam niya itong sinigang. At ang kwento nga niya ay nakatikim na nga daw siya nito. Hindi nga lang namin sigurado kung kapatid niya ba or kakilala yung nagluto noon para sa kanya. At base nga sa facial expression niya nung siya ay nagkukwento sa amin, aba ay sarap na sarap siya. Kaya naman ngayon nagkaroon kami ng chance na makapagluto nga ng sinigang. Dahil na rin nga nabigyan tayo ng ating kababayan na napakabuti talaga ng mga gamit na pangluto at isa na nga rito yung sinigang mix. Kaya ngayon magluluto tayo ng chicken sinigang. Bali dito nga ay pinan-fry muna ni ate yung mga chicken para nga mas golden yung itsura niya. Habang si Ate Virgie ay busy sa pagpiprito, ako naman ang nakatoka sa lahat ng paggagayat ng ilalahok namin dito sa sinigang. Lahat nga ng mga gulay na gagamitin namin ngayon dito sa sinigang ay binili namin doon kina Lolo Sato. At nung bumili nga kami doon ay nagkwento na naman si Onesan, kaya sinabi na nga namin na kapag nagluto kami ng sinigang ay dadalhan ka namin. Buti na nga lang din at talagang sinigang ang aming iluluto para sa next week ng pasok namin dahil medyo naglalalamig na nga ulit ngayon dito sa Japan. Mabalik nga tayo guys dito sa ating paggagayat. Bali 3 talong nga yung gagamitin natin dito sa sinigang. Tapos itong okra nga ay ilalahat na natin. Buti nga at nakahanap pa kami ng okra dahil hindi nga ngayon season ng okra at ang liliit nga nila. Medyo may kamahalan nga itong ating okra na nabili. Sunod ko namang gagayatin dito ay itong napakalaking labanos na nabili natin doon kina Lolo. Hindi nga muna natin ito ilalahat pero medyo kukuha tayo ng mahaba para nga mas marami tayong mailagay na gulay. Sabi nga dito ni ate ay kailangan kapalan ko yung pagbabalat ng labanos dahil nga daw pag manipis ang iyong pagbabalat dito ay papait nga itong ating labanos. Nagtataka nga ako bakit pag naluto ang labanos sa sinigang ay medyo iba ang amoy nito. Ang sunod naman ay hihimayin natin itong dahon ng horenso o spinach. Kangkong sana ang the best na ipanlahok dito na dahon, kaso wala namang mabilhan ng kangkong dito kaya eto na lang munang spinach ang ipapalit natin. Pagkatapos ko nga dito sa ating horenso ay isusunod ko naman itong ating mga gabi. Eto nga ang gabi namin na ito ay sa grocery stores namin nabili. Wala kasi kina Lolo at naubos na nga daw. Kaya medyo napamahal nga tayo dito sa gabi at ang isa pa nga medyo madami yung tama niya. Kaya nga sobrang kapal ko tong balatan kasi ang dami niyang black. Nang matapos ko na nga i-prepare lahat ng ating gagamiting mga panglahok dito sa ating masarap na sinigang ay nagsimula na nga si ate na maggisa. Siyempre palaging una sa ating listahan ay ang bawang sibuyas, tapos isusunod nga natin itong ating kamatis. Kailangan nga muna nating lutuin ng maayos itong ating kamatis bago nga natin ilahok yung ating mga karne. Nang malambot na nga yung ating kamatis ay ilalahok na nga natin itong karne. Bale dito pala guys ay naglahok na nga rin pala kami ng karning baboy dahil nga kakaunti pala itong aming karning manok. Pang ulam na rin kasi namin itong sinigang na ito sa susunod na trabaho namin. Kaya dinagdagan na nga lang namin ito ng mga karne para nga hindi sayang ang isang luto. Dito nga ay maglalagay na si ate ng patis. Bali nga tansyahan na lamang ito. Sunod naman ay lalagyan naman ni ate ito ng isang chicken cubes. Huling piraso na nga pala ito ng aming chicken cubes kaya kailangan talagang malasa itong ating gagawing sinigang. Hinalo nga muna ito ni ate bago tatakpan nga muna natin ito para mas manuot pa nga yung lasa. Ang gusto din kasi namin sa aming sinigang ay malambot yung mga karne kaya pinapakuluan nga muna natin ito ng matagal. Dito nga ay naglagay na si ate ng isang pitsil ng tubig. Sabi ko nga kay ate ay damihan niya yung sabaw ng aming sinigang dahil napakasarap talagang humigop ng mainit na sabaw ngayong malamig na panahon. Pagkatapos nga ng ilang minuto ay nilagay na nga din ni ate yung mga gulay. Syempre uunahin nga natin ay yung mga matatagal lumambot tulad nga nitong radish. Medyo mapupuno na nga itong aming gamit na kawali kaya naman si ate ay dahan-dahan talagang inilalagay sa ilalim yung mga radish. Ang sunod namang inilagay ni ate din ay yung ating gabi. Napakaunti nga yung ating gabi dahil maraming ang tama yung ating nabili. Pinili talaga naming makahanap ng
ng gabi dahil masarap nga ito sa sinigang dahil lalapot nga ang sabaw nito. Dito nga ay kailangan tikman muna natin yung sabaw kahit wala pa nga yung ating sinigang mix ay may lasa na yung ating sinigang. Nang mapakuluan na nga natin ng ilang minuto yung ating unang mga gulay ay isunod naman nilagay ni ate yung ating okra at saka mga talong. Dito nga guys ay talagang hindi na magkasya yung ating gulay ay hindi pa nga nailalahat dahil meron pa nga tayong spinach ay hindi na nga mahalo ni ate. Kung ako nga ang naghahalo nito guys ay baka marami nang natapon. Sana nga lamang ay magustuhan ng aming pagbibigyan itong aming nilulutong sinigang. Eto nga guys yung sinasabing cook with love. Talaga nga namang sa unang tingin pa lamang ikaw mapaparami ng kanin. Dito naman guys ay ilalagay na nga natin yung 4 na sili. Eto nga ang mga siling kelilinggit talaga. Hindi rin nga pala mahalang yung siling nilalagay namin. Wala kasi kaming makitang sili na talagang panlagay sa sinigang na hindi katulad sa atin sa Pilipinas. Dito nga ilalagay na natin yung ating spinach at talaga nga namang malapit na silang umapaw. Konting-konti na lang guys ay matatapon na yung ating sinigang. Bale saglit na nga lang natin itong papakuluan tapos ilalagay na natin itong ating sinigang mix. Syempre baka gabi flavor yan. At ibinudbud na nga ang secret ingredients. Baka naman nor sinigang. At tingnan nyo naman guys, grabe sobrang sarap talaga. Tingin pa lamang ay talaga nga namang mapaparami ka na ng kain dito sa ating sinigang. Bale pinalamig nga lang muna namin ito ng konti guys dahil hindi nga pwedeng maglagay dito sa lalagyan na mainit pa. Bale nga 4 na tao yung pagbibigyan namin. Pero hindi ko talaga alam kung ilang tao ba yung madadatnan ko pag hinatid ko na nga itong sinigang doon kina Lolo Sato. Pinili nga dito ni ate yung pinakamalalaking size ng chicken. Syempre guys, isa-isa lang yung maiilagay namin dahil ulam pa nga namin ito na 1 linggo. Pero babawi naman kami dito sa sabaw at saka mga gulay. Noong tinikman ko nga ito guys ay talaga nga namang asim kilig. Pero syempre ako yon hindi ko na nga masasabi kung ano yung reaction nila pag natikman nga nila itong sinigang. Hindi rin kasi namin alam kung lahat ba silang mga Hapon ay nakatikim na nitong sinigang. Basta nga ang alam lang namin ay si Onesa ang nakatikim na nitong sinigang kaya for sure magugustuhan niya ito. Pagkatapos nga nito guys ay ihahatid ko na ito doon sa bilihan namin ng gulay. Medyo mahangin nga at malayo kaya tsaga-tsaga lang sa paghahatid. Hi, 大丈夫です。あとです。すいません。それ覚えてますか？佐藤さんもいませんか？お姉さん、こんにちは。久しぶり。はい。ありがとう。何作った？これね、シニガンです。シニガン。シリガン知ってるの？はい、スープ。シリガン。すげえな。はい。何のスープ？何のスープ？これチキンシニガンです。ちょっと酸っぱい。4個？4個。お姉さんは佐藤さん。あとはあの人。はいはい。あともう今ちょっといねえけどあの人は。はい。今レンジでお願いします。電子レンジ？はいはい。温めて食べる？はい。オッケー。ありがとうね。寒いから冷たくなりました。ありがとうね。じゃあ俺は何？俺。大丈夫です。あれね、1400円でいいよっておまけした。大丈夫です。ありがとうございます。大丈夫。からもらうから。まだいっぱいです。ありがとう。入れてくれ。ありがとうね。ごちそうさま。ありがとうございます。ハロー。この間ありがとうね。どうですか？美味しい。美味しい？私ね、トムヤムクンも好きだから、ああいうスープ、お姉さんだよ。作ってくれたの。ありがとう。私作ってない。誰が作るの？あとブルジ友達です。ありがとう。あなた。はい。あなた方プロフェッショナル。Perfect. はい。あと。Umay daw.